Ah, so, ito naman pong pagsasalin sa mga gabay ng mamamayan o ang Citizens Charter, meron po kami mga ginagawang seminar, no? Kasama po yan sa seminar ng Korespondensya Opisyal. Gumagawa rin po kami ng introduction ng para sa Atas Tagapagpaganap or EO 335. Ang EO 335 po ay nagmamando o may nag-aatas sa lahat po ng mga pampamahalaan na tanggapan, lokal man o ang national, na isalin po ang kanilang mga Citizens Charter o gabay ng mamamayan, mission, vision, at tsaka mga pangalan po ng kanilang tanggapan o gusali. Meron din po kaming mga ginagawang paghihikayat riyan sa ating mga puno ng mga departamento sapagkat ayan po ang itinakda ng EO 335. Karaniwan po, no, sa ating mga kasamahang nagsisilbi sa gobyerno, ay medyo nahihirapan po sila na isali ng mga ito, ngunit huwag po kayo mag-aalala. Ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay nagbibigay ng libreng serbisyo. Langkas ng isang interpreting standards na siyang gagamitin sa lahat ng mga interpreter sa bansa. At ito ay nakatakda din sa nabibigay din ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa Korte Suprema. Ang komisyon din ay nangangalaga sa FSL 11 sa RE 1111 particular ngayon nakikipag-ugnayan ng komisyon sa kagawaran ng kalusugan, partikular sa mga Pilipino na kailangan ng agarang o kagyat na mga kailangan para sa mga dinging mga mag-aaral. Kaya siguro sa nalalapit na mga panahon ay magpupulong na ang kagawaran ng edukasyon, partikular ang FSL DepEd Task Force para sa naturang pagbabalangkas ng mga kagamitan pagpapaturo sa mga mag-aaral. Ang mga taunang pagkakaroon ng mga pambansa at panregional na seminar workshop sa pagpapahalaga sa wikang Filipino. Nagkakaroon din po kami ng mga ibang kawani ng gobyerno sa mga LGU upang turuan din sila ng pagsulat ng korespondensya, pagsagawa ng memorandum at iba pang mga transactional letters na ginagawa sa bawat tanggapan. So napakarami pong proyekto ang ginagawa namin. Kami po ang boses ng KWF sa mga probinsya at sa lalawigan upang ipaunawa rin sa kanila ang kahalagahan ng wikang Filipino sa ating bansa. Maraming salamat po, Dr. Transona. At sa puntong ito ay magalang ko pong tinatawagan ang na narito tayo ngayon ay artificial din. Ngunit nag-iinit dahil ang bangayanang wika ay pinaiinit ng mga nagmamahal sa wika. Mga kabalikat sa pagpapayaman ng wika na walang iba kundi ang mga taga-medya, ang aming tagapangulo na si Atty. Marites Taran, sanay kasi siya sa bakbakan sa korte, kaya hindi siya nagpapatalo. Kaya sa aming masgasig, alerto at listo, si Dr. Benjamin Mendilio, kay Ginoong Salvador Sagadal, kay Ginoong Jan Toralba, Ginanhinampas, Dr. Viga, 10 ng mga kawani ng KWF, ang mga direktor sa iba't ibang sentro na pinamumunuan ng aktibo at premyadong Pangulo na si Dr. Transona, kay Ginoong Pips Ablasa, sa Pangulo ng Buklod, kay RR, ang tagapagdaloy na pambato namin sa Binibining Pilipinas, kay Binibining Ans, at nakakatuwa, para bang nananariwa na ang mga tauhan sa nulimitang hiri ay narito ngayon. Sige, Kapitan Tiago,
sa pamamagitan ng katauhan ni Dr. Transuna, si Maria Clara sa pamamagitan ni Dr. Mary Ann, si Basilio sa pamamagitan ni Dr. Derajet, at saka si Maria Clara, si Dr. Aleo. Kaya sa kayatibuturan ng aming puso, muli at muli ipinararating ang aming mainit na pasasalamat